Si Whiteser ay matatag at maayos ang pagsakay. Kabilang din ito sa klase ng Edang, kaya hindi ko alam ang mga kakayahan nito sa ngayon. Di nagtagal, nakarating sila sa kanilang destinasyon, ang Runan City. Matapos huminto sa isang liblib na sulok, masayang nagsimula si CIU Honor. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Master na huwag makaakit ng atensyon. Tumango si Lasho nang marinig ito. Ang Runan ay hindi kalayuan sa Mission Capital, at ang Shin Capital ay kung saan nagtitipon ng mga cultivator sa buong mundo. Itago niyo ang inyong mga kasanayan, kailangan nating maging mababa ang profile. Naiintindihan ko, mabilis na sagot ni CIU Honor. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang tindahan sa labas ng lungsod at palihim na bumili ng 2 damit na may kahon ng mga gintong barya. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, sabik niyang tinanong ang kanyang master, "Master, magsasaya ba tayo sa Shin Capital sa buong panahon?" Nagtatalon at naglulandag sa tuwa si CIU Honor. "Lolo, may inn sa unahan, doon muna tayo magpalipas ng gabi." "Sige," sang-ayon ni Lasho habang tumatango. Habang pinagmamasdan nila ang langit na puno ng mga lumilipad na cultivator, nagdulot ito ng kaguluhan sa mga tao. Gayunpaman, ang mga alitan sa loob ng cultivation world ay hindi nakaapekto sa mga ordinaryong tao, kaya hindi sila labis na nag-alala. Iyan ang lumilipad na chariot mula sa unorthodox sect, mayroon din itong bandila ng demon-slaying sect. Kailan ako magiging isang makapangyarihang cultivator at magkakaroon ng lumilipad na chariot na katulad niyan? Mukhang hindi humanga si CIU Honor nang marinig ito. Ano ang nakakahanga doon? Mayroon ding tupa ang lolo ko bilang sasakyan. Humalaklak ang isang lalaking nasa gitnang edad sa malapit. "Maliit na babae, kaya ba kayong dalhin ng tupa ng iyong pamilya?" "Hindi lang ako. Nito kayang dalhin, kaya pa nitong lumipad palabas ng Great Yan sa loob lang ng kalahating araw." "Patuloy mong ipagyabang ang iyong pamilya, maliit na babae. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Hindi ka naniniwala sa akin." Itinaas ni CIU Honor ang kanyang mga manggas, handa siyang turuan ng leksyon. Sa kabutihang palad, tinawag siya ni Lasho sa tamang oras. Medyo naguluhan siya sa oras na ito. "Hindi ko inaasahan na ang mga ganoong importanteng tao ay pupunta sa Runan. Maaari kayang may sama pa rin ng loob ang unorthodox sect tungkol sa insidente ni Su Wanshan. Kung titingnan ng ganoong engranding pagpapakita, tiyak na mga eksperto sila sa Primordial Spirit Tribulation Realm." Pumasok si CIU Honor sa inn at sinabi sa innkeeper na gusto nila ang pinakamagandang kwarto. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito na puno na ang lahat ng kwarto at iminungkahi na tumingin sila sa ibang lugar. Paumanhin po, dahil sa paparating na Chancel Grant Ceremony na nangyayari lamang isang beses sa 3 taon, maraming bisita ang dumating dito para manatili, kaya umaasa kami na mauunawaan at mapapatawad kami ng aming mga customer. "Sige," sagot ni CIU Honor at tumalikod para umalis, ngunit sa sandaling ito, biglang umihip ang banayad na hangin at lumitaw ang isang lalaking may hawak na mahabang espada sa inn. "Innkeeper, isang tuluyan." Nang mapagtanto na dumating ang isang tao mula sa Divine Court Realm, tuwang-tuwa ang innkeeper at nagmadaling sumalubong sa kanya. "Marangal na tao, isang malaking karangalan sa amin na bumisita kayo sa aming lugar. Mayroon kaming 2 deluxe na kwarto na bakante sa kasalukuyan, sana ay hindi ninyo ikakabahala na magtiis na lang dito." Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang noo ng lalaki. "Maganda, 2 deluxe na kwarto, walang problema iyan." Agad na hindi natuwa si CIU Honor. "Matanda, hindi mo ba sinabi kanina na puno na ang lahat ng kwarto?" Nagsimulang magpaliwanag ang innkeeper nang may nakakabigay puri ng ngiti. "Huwag kang bastos. Ang taong ito ay isang cultivator na nakapagbukas na ng 8 meridian at nakapasok sa Divine Court Realm. Natural lang na ang ibang bisita na tulad mo ay dapat tumabi. Kahit na ganoon, bakit ka nagbook ng 2 kwarto kung mag-isa ka lang?" Nang marinig ito, kalmadong nagsalita ang lalaki, "Hayaan mong bigyan kita ng sagot. Sa aking bagahe, may mga abo ng isang kasama na pumanaw. Bagaman namatay siya sa labanan, ang kanyang espiritu ng pagiging walang takot kahit na sa harap ng kamatayan ay lubos na nagbibigay inspirasyon sa akin. Sa aking puso, palagi siyang buhay at dapat ding ituring bilang isang buhay na tao.
Ang aking espada ay sumama sa akin sa maraming taon ng mga labanan at nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway. Dapat sana ay may karapatan akong magkaroon ng dagdag na kwarto, ngunit dahil hindi kailanman umaalis sa aking tabi ang aking espada, sapat na ang 2 kwarto. Nang marinig ito, medyo nawalan ng pag-asa si Lasho. May mga taong talagang neurotic sa mundo. Tumango si CIU Honor, na naantig sa kanyang mga salita. Kung gayon, talagang kailangan mo ng 2 kwarto. Nang makita ang kanyang pagsang-ayon, balak na silang paalisan ng innkeeper. Paumanhin, customer. Hindi inaasahang nagsalita si Lasho ng mahinahon, sandali lang. May problema ba, Elder? Tanong niya. Gusto ko ng deluxe room, sabi ni Lasho, pagkatapos ay lumingon kay CIU Honor. Dahil naiintindihan ang kanyang mga intensyon, inilabas niya ang kanyang chi, na lumikha ng mga ripple sa nakapaligid na hangin. Ang gusali at mga mesa ay nanginig sa ilalim ng pressure. Kung mas malakas pa ang enerhiya, malamang na hindi ito makayanan ng in. Nang makita ito, bumagsak sa lupa ang innkeeper ng may malakas na kalabog. Maraming bigating tao ang dumalo sa in. Ngayon, parehong nagulat ang lalaking may dalang espada. Sa murang edad, nakarating na siya sa Divine Court Realm. Sa senadorias ni Lasho, binawi ni CIU Honor ang kanyang chi. Nagboluntaryo ang lalaking may dalang espada, ang aking kapatid noong nabubuhay pa ay labis na iginagalang ang malalakas at palaging naghahangad na maging isang dakilang cultivator sa Primordial Spirit Tribulation Realm. Ibahagi ko ang 1 kwarto sa aking kapatid at ang kabilang kwarto ay maaaring ibigay sa matandang ginoong ito. Nang marinig ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang innkeeper. Kung hindi, maaaring naging mahirap ang mga bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, umiling si Lasho. Hindi sapat, gusto ng matandang ito ng 2 deluxe room. Bagamat limitado ang karanasan sa buhay ni CIU Honor, 28 taong gulang na siya at hindi na bata. Sa huli, may mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae. Nang marinig ito, nabasa ng malamig na pawis ang innkeeper at nagmadaling inutusan ang kanyang staff na maghanda. Pagkatapos ay inakyat ni Lasho si CIU Honor sa hagdan. Nang dumaan sila sa lalaki, sinulyapan ni Lasho ang espada sa kanyang mga braso. Male and female double sword pair, isang double sword pair ng lalaki at babae, isa mahaba at isa maikli, pinalamutian ng dragon at phoenix, sarurok ng earth tier weapons, halos maituturing na quasi-heaven tier weapon. Nagpatuloy si Lasho, kung alam mo ang tungkol sa espadang ito, dapat kang mag-ingat sa iyong mga salita at kilos. Kung ibang pagkakataon, tiyak na gagamitin ko ang espadang ito para turuan ang mga nang-iinsulto sa espada. Nang marinig ito, mukhang kalmado ang lalaki. Ang espadang ito ay nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway at pagkatapos ng ilang dekada ng pagpapanday, naging heaven tier weapon na ito, hindi earth tier weapon tulad ng sinabi mo. Sa aking opinyon, walang armas sa mundong ito na mas matalas kaysa sa male and female double sword pair. Nang marinig ito, kuryosong tumingin sa kanya si CIU Honor. Kaya mo bang gamitin ang 2 espadang iyon ng mag-isa? Sa sandaling ito, kumislap ang bakas ng kawalan ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Gumamit ako ng mahabang espada habang ginagamit ng aking kapatid ang maikling espada. Medyo hindi makapagsalita si Lasho. Talagang magkapareho kayong dalawa. Paano niyo nakamit ang Divine Court Realm sa ganoong neuroticismo? Pagkatapos ay nagtanong siya ng may pagtataka, matulis ba ang espadang iyan? Nang marinig ito, agad na binunot ng lalaki ang maikling espada para magpakita. Inilagay niya ang isang hibla ng kanyang buhok sa tabi ng talam. Inilagay niya ang kanyang buhok sa tabi ng espada at pagkatapos ay bahagyang hinaypan ito. Agad na nahati sa 2 seksyon ang buhok. Ito lang ang purong pisikal na talas nito. Ito ang walang kapantay na espada ng panahong ito, ngunit may pagdududa pa rin ang matandang ginoo. Nang makita ito, biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Lasho. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang dibdib. Karaniwan ay walang maraming pagkakataon para subukan ang heaven tier weapons. Bakit hindi ko gamitin si Wei Ming para subukan ito ngayon? Kung masira ang aking espada nito, pinatutunayan nito na si Wei Ming ay talagang walang kwentang espada at hindi sulit na panatilihin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Matandang ginoo, huwag po. Sa tingin ko maganda ang inyong espada.
Kung masira ito, hindi ako mapapanatag. Walang problema, pagkatapos ay inihampas ni Lasho ang espada ni Wei Ming at umalangaw ang malutong na tunog ng banggaan. Maingat niya itong pinagmasdan. Walang mga gasgas o anumang pinsala sa espada ni Wei Ming, ngunit ang maikling espada ng double sword pair ay nasa perpektong kondisyon din. Nangangahulugan ito na si Wei Ming ay hindi bababa sa kapantay ng male and female double sword pair. Gayunpaman, ang problema ay kung bakit hindi man lang ito nakagasgas ng piraso ng tanso o bakal noong pagsubok sa sikretong kwarto noong nakaraang pagkakataon. Dahil nagagawa ni Wei Ming na magbago sa maraming anyo ng armas, maaari kayang masangkop ito bilang panangga. Habang nag-iisip siya, labis na nagulat ang lalaki. Mayroon nga bang armas sa mundong ito na makakatagal sa double sword pair? Bulong ni CIU Honor, iyan ay dahil hindi ka pamilyar dito, kayang basagin ng lolo ko ang bagay na ito gamit ang kanyang mga kamay, naniniwala ka ba? Nang marinig ito, agad na nakita sa isip ni Lasho ang dalawang bata na nagmamayabang kung kaninong kapatid ang kayang kumain ng mas maraming kalokohan. Madaldal, fair na. Dahil natatakot na may masabi pa si CIU Honor, mabilis niya itong inakyat sa hagdan. Habang pinapanood ang papalayo na figure ni Lasho, kumislap ang bakas ng kaseryosohan sa mga mata ng lalaki. Umaasa akong magkakaroon ako ng pagkakataon na makita kang muli, matandang Ginoo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik din si Shu Ping sa kanyang kwarto, ngunit pagkalapag niya ng kanyang espada sa mesa, narinig ang tunog ng pag-crack. Naguluhan si Shu Ping, binunot ang maikling espada at natuklasan na ang talam ay nabasag na parang tofu. Paano ito nangyari? Ang sandatang ito ang aking buhay. Nasira ang espada, ganoon ba katanda ang matandang iyon? Ang espada at ang tao ay iisa, kung mamatay ang espada, mamamatay din ang tao. Galit na galit si Shu Ping. Hinugot niya ang kanyang mahabang espada at handa nang harapin si Lasho, ngunit pagbukas niya ng pinto, isang mandirigma na nakasuot ng asol na lubad ang nakaharap sa kanya. Ngumisi si Shu Ping, tumabi ka. Kalmadong sinabi ng mandirigma na nakasuot ng asol na lubad ang dalawang salita, paumanhin. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang mahabang espada mula sa kanyang likuran ng kasing bilis ng kidlat at ibinalik ito sa kanyang kaluban sa isang iglap. Isang kislap lamang ng pulang ilaw ang nakita ni Shu Ping bago lumitaw ang mandirigma na nakasuot ng asol na lubad sa kanyang likuran. Paano niya ako nilagpasan? Ang mundo ay naging dalawang bahagi. Anong kakaibang pakiramdam? Nang mapagtanto ni Shu Ping na may mali, nahulog ang kanyang katawan sa lupa na nahati sa dalawang bahagi. Pagkatapos ay dumating ang mandirigma na nakasuot ng asol na lubod sa isang restaurant, isang banayad ng ngiti ang nanatili sa sulok ng kanyang bibig habang bumubulong siya sa kanyang sarili, "Master, nasaan ka?" Sa sandaling ito, isang anino ang tahimik na lumitaw sa labas ng bintana. "Ano iyon?" Tanong niya nang walang pakialam nang mapansin ang anino. Mabilis na sumagot ang anino, "Matapos marinig ang iyong tanong, ipinag-utos ng pinuno ng sekta na ipaalam sa iyo na ang Sword Attack Shinwenjia ay dumating na at nasa runan 2 araw na ang nakalipas. Mangyaring bantayan ang mga nangungunang cultivator mula sa parehong Orthodox sect at ang Righteous sect. Bukod dito, maaaring dumating din sa runan ang Senior Chief mula sa Heavenly Demon Pavilion. Gustong malaman ng pinuno ng sekta kung ano ang iyong plano. Malamig na sumanghal siya Songrong matapos marinig ito, hindi yun kanyang pakialam. Nang makita siyang papalapit sa bintana, nataranta ang anino at mabilis na umatras sa isang tabi. "Huwag kang mag-alala, kaibigan ko. Malakas ang hangin sa labas. Kung wala kang ibang gagawin, bakit hindi ka pumasok at uminom?" Nang marinig ito, hindi nang ahas ang anino na sumang-ayon at agad na nagpaalam upang umalis sa lugar. "Tingnan mo, isang taong ibon." Humigop ng tsa siya Songrong at pagkatapos ay nawala sa kanyang pwesto sa isang iglap. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumunod na araw. Si Lu Shou, na mahimbing na natutulog, ay biglang nagising dahil sa maingay na kaguluhan. Matapos magbihis, lumabas siya. Ang may-ari ng inn kasama ang ilang mga opisyal ay dumiretso sa kanya. "Matandang Ginoo, nakita mo ba ang mamamatay tao na pumatay kay Shu Ping?" Umiling si Lasho, medyo naguguluhan. Patay si Shu Ping. Nang makita ang kanyang reaksyon, napabuntong hininga na lamang ang opisyal. Si Shu Ping ay isang master ng espada,
kaya ang taong nakapatay sa kanya ay dapat isa ring propesyonal. Normal lang na hindi mo sila nakita.